Paano nyo sinusolusyonan yung mababang vaccination rate sa Mindanao? Yung sa Mindanao, patuloy pa rin po yung ating tinatawag na routine immunization. Meron po kasing misconception na mukhang akala yata ng mga kapatid dahil natapos na yung supplementary immunization activity or yung Mr. Sia na tinatawag namin ay tapos na. Hindi po, tuloy-tuloy po yan. Ang kahit sino po ay pwedeng pumunta sa mga government health centers at libre po. Meron po tayo na measles vaccine. So samantalahin natin yung pagkakataon. Yun po yung tuloy-tuloy. Tapos pag nakakita po kami ng mga tinatawag na clustering, kapag sinabing clustering sa usaping epidemiology, dumadami yung mga kaso, mga magkakapitbahay, ganyan. Pinupuntahan po yan ng ating mga health teams, health workers, at naggagawa naman ng tinatawag na outbreak response immunization. Huwag pong matakot, ibig sabihin lang ng outbreak response, kapag nakapansin kami na medyo dumadami, inuunahan namin para hindi magkaroon ng malawakang outbreak. So wala tayong problema dun sa bakuna. Meron tayo sa mga health center sa buong Pilipinas po yan. Libre po yan. Ilang beses po ba ginagawa itong bakuna nga sa Tigdas? Ang bakuna sa Tigdas ay, hindi ako nagkakamali, 2 doses yan. Nagsisimula yan sa 9 months old, tapos susunod yung 12 months sa mga skiting sa mga babies. Tama po ba? Nasa datos tama ang mga bilang ng nagkakaroon nito ngayon, 10 years old pababa? Yes, pinakamarami talaga sa ating mga bata. Actually, ang napansin kasi namin na kaya kami nag-launch ng ating supplemental activity na magkakaroon ng phase 2 sa Luzon and Visayas this coming June. Kasi marami pong mga nakaligtaan, nalampasan yung panahon na yun, yung window from 9 to 12 months nga. In fact, kapag nagsupplemental immunization, binababa natin, and safe naman siya, binababa natin yung earliest, pwedeng as early as 6 months, at yung late range, hindi lang 12 months, pwedeng umakyat yan hanggang mga 5 years, pinapayagan, binabakunahan. Oo. Sabi niyo po kanina, nakahahawa po ito, tama? Yusek, paano? Yes, nakakahawa siya, airborne ang measles. So ulitin ko 'yan. Ito yung panahon na pwede nating kumbaga ulit-ulitin kasi hindi para manakot DJ sa Maricel pero para magpaalala na meron naman kasing bakuna. Airborne po yung measles. Magsama lang po. Minsan nga hindi lang magsama kaya mapadaan lang. Dahil kahit nagsasalita lang or hindi pa nagsasalita ang baby, kahit umiiyak yung baby, habang umiiyak siya, pwedeng yung maliliit na particles ng virus ay lilipad na sa hangin at mapupunta dun sa batang hindi bakunado. Oo. At ano pong sintomas nito? Nagsisimula po yan, pwedeng ka magkakaroon ng lagnat, yung ating signature na yung rashes, no? Yung mga pantal-pantal, pula-pulang mga spots. May tinatawag rin tayo sa medicine na Koplik spots. Ito yung mga pagtirig na may loob ng bibig niya, may mga tuldok na puti na hindi naman singaw pero may mga puting tuldok. Yan po yung mga mild na symptoms ng measles. Ang delikado sa measles, DJ Chacha, is pwede yung maging komplikado. Pwede yung magkaroon ng pulmonya, measles pneumonia na nakamamatay. Pwede rin yung magkaroon ng measles encephalitis or pamamaga ng utak na nakamamatay rin. O paano malalaman ng isang magulang na papunta na doon sa pagiging delikado yung tigdas po ng bata? Ako, wag natin naantayin pero para lang masagot yung tanong, pag nagkaroon na ho kasi ng mga yung panimulang sintomas, yung sinabi ko, lalo na yung ating mga butlig-butlig na pula, no? Hindi ho siya, by the way, when I say butlig, kasi mahirap i-translate sa Tagalog ang dermatological terms, hindi siya yung nagtutubig na butlig, no? Siya yung parang mga pantal na pula-pula, na tuldok-tuldok lang na nakikita. Pag nagsimula po yun, tapos nakita natin na parang kakaiba nga, saka nagkakaroon ka ng sipon-sipon na sinasabi, yan ay mabilis yan, kaya wag natin naantayin na kaya pa yan kasi hindi naman pupunta doon sa delikado. Pag nakita niyo na ho yung mild symptoms, ay dapat kumonsulta na ho. Actually, wag nang antayin, DJ Cha, magpabakuna na. Oo. Yusek, yung sinasabi niyong rashes, kapareho po ito ng rashes ng dengue? Ganun ang itsura? Very good question. Hindi. Yung dengue kasi, yung ating petechiae na tinatawag sa English, sa medical terms, maliliit na maliliit na tuldok-tuldok dun sa mga blood vessels. Yung dun sa measles, hindi siya kasing para bang clustered na magkakasama. Pero kung ako tatanungin,
mahirap siyang i-distinguish maski sa mga doktor kapag tumitingin kami ng rashes, yung Oo. dermatologist yung inaasahan namin. Oo. So, parang wag ho nating wag hahayaan i-konsulta kagad. mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph. At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.